I messaged her, di niya daw alam tikita ko sa screen ang malamnay na wika ni Mitch. Hindi na talaga nakatiis ang mga kaibigan at napagdesisyon ng mag-video call na hindi kasama si Renz. Ba't na naman naka-off yung camera niyo? Hindi ako nagsalita matapos marinig ang boses ni Andy. Kaming tatlo lang yata ni Allen at Drake ang hindi nagpakita ng mukha. Habang yung apat ay lantaran ang mga pinaggagawa sa kanila, mukhang palaging naglalaro tong si Warren ng online games dahil webcam ang gamit nito. Si Jessie naman yung medyo pinaghandaan talaga na akala mo'y may importanteng meeting ang pag-uusapan. Yung hindi lang maganda ang gising ay si Mitch na hanggang ngayon ay nakabusangot pa rin. Habang si Andy yung natatanging komportable sa lahat na nagawa pang dalhin ang hawak na phone habang umiinom ng tubig. Sino ba mas close ni Renz dito? Tanong mula sa madilim na screen, talagang sinadya na ganun ang profile photo ng account. Mukha kang hacker dyan, buksan mong camera mo bro, natawa si Jessie at Andy sa sinabi ni Warren. Si Erin walang ganang sagot ni Mitch. Matagal ko na talagang napapansin na medyo iba ito sa akin. Gaya na lamang nung isang araw, hindi ko inasahan ang tanong nito tungkol kay Renz. Pakiramdam ko nga may kaunting galit si Mitch nung nalamang magkasama na naman kami. Kung pwede ko nga lang sabihin yung totoong ugnayan ko kay Renz ay sinabi ko na. Pero di ko rin talaga maintindihan kung bakit hindi ako masyadong proud na sabihin ang ganung bagay. Parang mas okay sa akin na iba yung magsabi nun sa kanila. Pero susubukan ko pa rin, ayoko rin namang maglihim dahil naturing ko na rin itong mga kaibigan. Di ba sabi mo magkasama sa trabaho yung papa mo at mommy ni Renz? Napansin kong lumaki yung mata ni Andy sa narinig mula kay Warren. Kinabahan tuloy ako dahil nagawa ko pang magsinungaling. Ha? Magkasama, walang choice kong sagot. Baka gusto niya lang mapag-isa? Tanong naman ni Allen na tanging profile picture lang nito ang kita. May dagig yata, hayaan na lang muna kaya natin? Di naman lahat ng may kadthari umiiwas, natahimik kaming lahat sa naging sagot ni Mitch, pakiramdam ko talaga may something tong dalawang to. Baka palaging magkausap simula nung nakauwi kami, kaya ganyan na lang siguro kaapektado si Mitch. Bagay pa naman sila, 18 si Mitch, halos same age lang namin dito, habang si Renz naman ay 21. Pero wala naman yun sa edad, may posibilidad lang talaga na magkamabutihan tong dalawang to. Di natin malalaman kung di natin tatanungin yung mommy ni Renz, suhestyon ni Jessie na andito yung tingin sa akin maging sina Andy, Warren at Mitch rin. Nako. Mukhang hindi maganda yung naiisip ko sa mga tinginan nila. Natahimik ang lahat at mukhang may hinihintay na magsasalita. Una na ako, update na lang hoy. Laro tayo mamaya. Nangingibabaw yung ingay ni Warren matapos magpaalam ni Drake. Wala na nga diba? SD, say mo ulit baka marinig pa, pang-inis rin ni Andy na ngayon ay may kung anong kinakain naman. Nasa Manila pa, ba't mo natanong Erin? Sagot ni Papa sa kabilang linya, hindi ko inasahang mas malayo ang pupuntahan ni Renz. Wala naman po, hinahanap lang siya ng mga kaibigan ko, di talaga nagpapaalam yung batang yun. Pero susubukan kong tawagan, sige pa, napabuntong hininga ako matapos ibinaba ang telepono. Ganun ba talaga kabigat yung dinadala niya at kailangan niya pang magpakalayo-layo? Pero di ko rin naman ito masisisi kung 3 taon siyang nagtiis sa relasyon nila ni Erica. Hindi ko na malayang naubos yung gabi ko sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Akala ko hindi mapapansin ng mga yun ang presensya ni Renz. Kahit ako rin naman, akala ko gusto lang nitong mapag-isa. Kinabukasan nagising ako sa liwanag na natunghayan sa bintana. Malabo pa yung paningin ko pero naaninag ko na yung presensya ni Manang. Gising na anak, pasensya ka na pero papalitan ko tong kurtina mo. Wala akong nagawa kundi ang tumango at umupo mula sa pagkakahiga. Anong oras na ba? 8:27 sobrang aga pa akong tutuusin pero maaga akong nagising. Bumangon na lang muna ako habang pikit-pikit pa rin yung isang mata. Panibagong araw na naman at wala akong magawa. Naboboard na ako dito sa bahay. Hinanap ng mata ang nag-iingay na telepono na nakita ko ring nakalapag sa mesa. Papakaling dali-dali ko itong binuksan. Yes pa. Mabuti gising ka na, kakagising lang, bakit po? Pinagpatuloy ko ang pagligpit ng higaan habang hinayaan kong lakasan ang boses ni Papa sa kabilang linya. Hindi sumasagot si Renz, baka pauwi na ito, natigilan ako sa pagligpit ng higaan at hinawakan ang telepono. Di kaya may nangyari na dun?
Yan nga yung iniisip ko pero di ko lang masabi-sabi kay Elise. Di pa rin nagkakasundo hanggang ngayon. Naghalo-halo yung mga bagong katanungan sa isip pero di ko alam ang unang itatanong. Masyadong malayo yung Manila pa, yung sa gubat pa nga lang hirap na kaming makauwi, medyo kinakabahan rin ako sa naiisip. Imposible namang hindi niya magawang gumamit ng telepono kahit online man lang. Yung hinala ko baka nasa mga tita nito, gagawan ko ng paraan Erin, matapos tumawag ni Papa ay natulala ako sandali. Hindi naman siguro mangyayari yung mga iniisip ko. Kumain ka na Erin, papalitan ko muna tong higaan mo, napatayo ako nung lumapit si Manang dala-dala ang isang malaking planggana. Wala akong choice kundi lumabas ng kwarto at pumunta ng kusina. Di pa rin mawala sa isip yung balita ni Papa, kumakain ako pero yung atensyon ay napunta sa nangyari kay Renz. Baka nga sa mga tita muna ito namamalagi, sadyang malayo lang yung sinabing lugar para hindi ito mapuntahan ng kung sino. Matapos kong kumain at maligo ay nag-aaksaya na naman ako ng oras kakaupo kaharap ang sihi. Kailangan ko na yatang ibalita ang mga nalalaman kahit di pa rin sigurado. Pero may pumipigil sa akin hanggang wala akong sapat na ebidensya dito. Saan ba kasi nagpunta si Renz? Ang hilig naman noon mag-social media, kaya nakapagtatakang nagawa niyang ipagliban ito ng 1 linggo. May 3 rason lang naman, una umiiwas ito kaya posibleng ibang account yung ginagamit. Pangalawa, baka walang internet kung saan man siya ngayon. Pangatlo, wala siyang access mag-online dahil may nangyari na nga dito. May mga desisyon talaga sa buhay na hindi natin maintindihan kung bakit natin pinili. Pansamantala akong lumabas ng bahay sandali at susubukang mawala yung atensyon sa mga iniisip. Ilang minuto bago ako nakapasok sa sinema, nakakapanibagong ako lang mag-isa ang pumunta dito. Halos sila andi palagi yung kasama kong maggagala sa mall. Nakapwesto ako sa panghuling gawi para saktong mapanood ko ng maganda ang movie. Kaya ko namang gawin to sa bahay pero mas mabuti yung may oras rin ako para magbiyahe, bumili ng kung ano at mag-aksaya ng panahon sa ibang lugar, nakakasawa na rin minsan sa bahay. Seryoso lang yung atensyon ko sa pinapanood hanggang sa may mga napansin akong pamilyar na pumasok. Kahit madilim yung paligid sa gawi ko ay kitang-kita ko yung pagdating ng mga to dahil naanigan sila ng ilaw mula sa screen bago umakyat para humanap ng pwesto. Para akong may nahuli na gusto kong lapitan at guluhin. Sabi ko na nga ba may namamagitan na talaga sa dalawang to sobrang effort para magkita ulit. Natapos ang movie na may ngiti, hindi dahil nasiyahan ako sa kwento, kundi may natunghayan akong lihim na hindi dapat mabubunyag. Kaya pala grabe kung magtampo yung babae at di ako pinansin ng 1 linggo. Dali-dali akong bumaba nung makitang nauna silang umalis at agad sinundan palabas ng sinehan. Para tuloy akong may misyon sa loob ng mall. Buti hindi pa rin nakakahalata ang mga to, sobrang layo ko sa kanila, pero tama lang para matanaw ko. Hays, natigilan ako sa kakasunod sa 2 yun nung mag-vibrate ang telepono. Papakaling kinabahan agad nung makita ang tumatawag. Hello Erin. Nasa bahay ka ba? Mas bumilis yung kaba nung marinig ang boses ni Papa. Pauwi na ako pa, nandito sa mall, may alam ka bang posibleng puntahan ni Renz? Po. Agad akong nagmamadaling maglakad habang nasa linya pa rin si Papa. Wala si Renz doon, ngayon lang kami nag-alala ni Elise, saan ba nagpunta yung 2 yun? Ang bilis naman maglakad. Tatawagan kita Erin. Pa. Huminto ako nung binaba ng ama ang tawag. Hindi ako mapakali matapos ang pag-uusap na iyon. Dali-dali kong tinawagan si Andy na sobrang tagal kong sumagot. Kath! Napatawag ka? Pansin ko ang gulat sa boses nung tumawag ako. Nawawala si Renz, hindi muna ito sumagot, na-imagine ko na agad yung reaksyon ng mga to, ha? Paano? Wag ka nga, sandali ito na, bakit daw? Napailing na lang ako habang naglalakad palabas ng mall. Mukhang matatagalan pa yata ang pag-uusap namin dahil nagkagulo pa sa kabilang linya. Erin, pupuntahan ka namin, boses na iyon ni Warren na hindi ko ikinagulat. Nasa entrance ako, inunahan kong binaba ang tawag at agad nagdial ng number. Yes, Erin. Nilakasan ko muna ang loob bago ibalita rito ang mga nalalaman. Nawawala si Renz, may alam ka bang posibleng puntahan nun? Natahimik si Mitch sa kabilang linya, pinilit kong wag mag-isip sa reaksyon nito. Oh, papunta na ako, kami ni Allen tatawagan kita, kahit paminsan-minsan iba yung pakikitungo ni Mitch sa akin, pero nakaramdam ako ng pag-alala nung marinig ang boses nito. Kath!
Humarap ako sa kaibigan na palapit sa akin habang nasa likod nito si Warren na tila may iniiwasan. Huwag na kayong magpaliwanag, pupuntahan natin si Erica. Magagalit na naman si Drac nito pag nalamang kasama ko kayo. Nakikinig lang ako sa dalawang kasama na nasa harap habang busy ako kakascroll sa ED account ni Erica. Hindi ko masyadong alam yung lugar dahil tanging labas lang ng bahay nito ang naalala ko. Wala pa rin, Kath. Wala talaga, basta sa gawing kanan lang yun na nga rin ang problema dahil wala itong nilagay na mismong address sa ED account. Unless tatanungin ito ng diretsyo. Ayokong F-chat baka may galit yun sakin, paliwanag ko naman sa kanilang dalawa. Si Mitch yata yung kumausap dun, diba? Wait, tatawagan ko, tumango lang ako kay Andy habang pinagtuunan ng pansin ang bawat lugar na nadaanan namin. Tirik na tirik ang araw sa labas at tanging mga sasakyan lang ang gumagawa ng ingay sa daan. Mag-aalas 2 na yata ng hapon nung sumakay kami sa hiniram na kotse ni Warren. Mukhang nakaistorbo pa yata ako sa first date, kuno nitong dalawa. Yes Mitch, nasan kayo? Di ko maiwasang tingnan si Andy nung may kausap na ito sa kabilang linya. O siya, update mo kami agad pag nasa park na kayo, nagtaka ako sa narinig, maging si Warren ang nagdadrive ay tumingin ng ilang segundo sa akin bago binalik ang tingin sa daan. Kung wala dun kahit saan, ewan ko pero may namumuong hinala sa isip. Di ko lang sure pero may kutob ako kung saang park yung tinutukoy ni Mitch. Naka-blocked. Grabe naman yung babaeng yun, baka nainis sa kanya. Hayaan mo na, patuloy pa rin kami sa bayahe kahit di namin alam kung saan kami pupunta. Baka nga nadaanan na namin o malayo-layo pa rito. Nagkagulo na naman yung mga ideya sa isip. Kung paano namin malalaman yung address ni Erica at bakit sa park unang pupunta sila Mitch. Nayangat ko ang hawak na phone nung marinig ang ingay nito. Papa calling Diaz pa. May balita na kayo, Erin? Napalunok ako nung walang anumang balitang isasagot. Papunta pa lang pa, kasama ko na sila, sige ingat kayo, hindi ko na rin alam paano patahanin tong mommy niya, ayaw naman ipaalam sa pulis ha. Pulis? Sabay lumingon ang dalawang kasama, tila nagtaka rin sa mga sagot ko dito. Sandali pa, saan nakatira si Erica? Yung girlfriend niya. Asan ka ba? Papunta dun, di yata inasahan ng ama yung lugar na pupuntahan namin. Ibinaba niya ang tawag at ilang sandali pa'y nag-text ng mismong address ni Erica. Ha? Nadaanan na natin yan. Nadismaya kami ni Andy nung marinig ang sinabi ni Warren matapos kong ipakita yung mensahe ni Papa. Wala kaming choice kundi bumalik sa dinaanan. Update ko lang sa group chat baka may magtampo na naman, hindi namin pinansin ang sinabi ni Andy dahil busy ako kakalinga sa bawat bahay. May naalala ka na Erin? Hindi dito pakiramdam ko may dinadala akong kasalanan na sobrang hirap mahanapan ng solusyon. Wait, dito yata yon. Turo ko kay Warren. Si Drake tumatawag, sagutin ko muna, sandali, san banda? Nagkahalo-halo na yung mga sinasabi namin, sabayan pa ng init ng araw kaya mas nakaramdam kami ng pagmamadali. Wala sanang nangyaring hindi maganda kay Renz. Nakatayo na kaming tatlo sa harap mismo ng bahay nila Erica. Wala yatang tao, wika ni Warren habang patuloy na lumilinga sa may gate. Basta kahit saan, isama mo si Jessie, naghihintay yun, wala akong imik na naghihintay kung kailan kami pagbubuksan ng mga tao sa bahay na to. Liningon ko si Andy na busy kakasagot sa mga kaibigan na sunod-sunod yung tawag. Ano pong kailangan nila? Nagsilapit kami sa gawin ni Warren nung may babaeng nagpakita rito. Dito po ba nakatira si Erica? Si Warren ang nangunguna sa aming tatlo habang nakasunod lang kami sa likod niya. Tawag ka na lang mamaya, mahinang wika ni Andy na katabi ko lamang. Mukhang mas bata pa sa amin tong babaeng kausap namin ngayon. Sa kaartehan ni Erica imposibleng wala silang katulong, pero makikita rin naman na may kaya yung pamilya niya. Si Ma'am Erica po. Nasa loob natutulog pa yata, natahimik kami sandali at agad nagtinginan. Magigising pa ba? Agay. Nasapo ito ni Andy dahil sa walang kwentang tanong na paiwas na lang ako sa pwesto na yun at pumagilid sa gawing natabunan ng puno. 2:31 kung di namin makakausap si Erica, wala na rin kaming ibang kilala na mas malapit kay Renz. Wala kaming kilalang kaibigan nito, tanging si Erica at Tita Elise lang ang may alam nun. Hindi na ako nagtaka kung bakit lumapit ang dalawa sa gawi ko.
Ayaw yata magpaistorbo, hihintayin na lang daw, dismayadong wika ni Warren. Paano yan, Kath? San tayo pupunta? Napabuntong hininga ako sa iisipin na wala akong ideya kung saan. Wala ba kayong ibang kilala na malapit na kaibigan ni Renz? Maliban kay Erica. Tiningnan ko si Warren na hindi na rin mapalagay. Mga teachers lang naman yung palaging kasama nun maliban sa atin, sagot ko sa kanya. Bago pa lang si Renz sa school namin, kaya wala kaming masyadong alam sa mga kaibigan nito. Pwede rin yun, Kath, di ba? Ang alin? Napabusangot si Andy dahil hindi ko agad na-gets yung gustong niyang sabihin. Napabuntong hininga ito at nagpigil ng sarili na mainis sa akin. Mga kasama ni Renz sa faculty, pwede yun, di ba? Gaya ni Sir Mendoza, natigilan rin ako matapos marinig ang sinabi ni Andy. Na ano? Bakit di ko agad naisip yun? Siguro dahil minsan nakalimutan na namin na hindi namin kapantay si Renz. Na estudyante kami habang guro naman ito. Dala na rin ang mga nangyari kaya di namin naisip ang trabaho nito. Lalo pat hindi lang pagiging estudyante ang relasyon namin sa kanya, lalo na ako. Sige na, kiris sa inyong tawagan, suhestyon rin ni Warren. Sige sandali, nabuhayan ang kaibigan at pinagtuunan ng pansin ang telepono nito. Kapwa kami naghihintay kay Andy habang may ginagawa sa phone. Sana nga may alam si Sir Mendoza kung saan si Renz ngayon. Masyado na ring matagal yung 1 linggo kung nawawala man ito. Ano na? Pagmamadali ni Warren kay Andy. Ito nga sandali hinahanap ko pa, maging ako rin ay hindi nawala ang tingin sa malikot na kamay ni Andy habang hawak-hawak ang telepono. Parang di na rin ako makapag-antay na umalis at puntahan kung may alam man si Sir Mendoza tungkol dito. Natigilan si Andy sa pinaggagawa at saka tumingin sa min ni Warren. Wala pala akong number. Wala na ba talaga tayong susunod na pupuntahan? Wala na nga, baka ikaw meron. Patuloy na pag-iingay ng dalawang kasamang nasa harap. Napagdesisyonan naming umuwi na dahil wala naman kaming maisip na lugar matapos bisitahin ang bahay ni Erica. Sandali, si Mitch tumatawag, natahimik na lang si Warren at tumango sa babaeng katabi. Wala akong choice kundi ang makinig sa pinag-uusapan nito. Wala. So anong plano nyo? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sa park yung unang pinuntahan ni Mitch. Saang park ba? Agad na tanong ni Warren pero pinigilan ito ni Andy na huwag munang mag-ingay. Saan? Ba't naman siya pupunta dun sa resort? Pauwi na kami, magkano ba entrance dun? Di namin maiwasan na tumingin sa babaeng nagsalita. Maging si Warren na dapat sa daan lang ang tingin ay napasulyap rin dito. Sige kami na lang iibinaba ni Andy ang telepono at saka lumingon sa akin. Baka nandun daw sa resort na pinuntahan nyo sa Casa Victorina. Ba't naman pupunta si Renz doon? Tila yata nagkadugtong ang mga iniisip ko kanina. Posibleng magkapareha yung park na pinuntahan nila Mitch ngayon at nung binisita namin last week. Pero bakit? Anong meron doon? Bakit may alam si Mitch? Pupunta tayo dun? Balik kong tanong sa kanya. Ba't di na lang sila? Pauwi na tayo o wika rin ni Warren. Wala silang dalang perak na pailing na lamang ang lalaki at agad iniba yung direksyon ng kotse. Ikaw magbabayad, bakit ako? Wala na akong panggast saka ang dami mong inorder kanina di ba? Ay grabe siya, ba't ka pa ng libre? Napailing na lamang ako sa bangayan ng dalawang to agad kong binuksan ang bag at tiningnan kung sapat pa ba yung pera ko. Wala rin naman akong masyadong nagastos kanina maliban sa pangsin. Ako na o si Erin na lang mas mabuti nga Kath, ikaw muna gagastos para sa kapatid mo, napakurap ako ng 2 beses matapos marinig ang sinabi ni Andy. Agad rin itong lumingon sa gawi ko nung mapagtantong may kakaiba sa sinabi niya. Kapwa kami natigilan habang dahan-dahan kong sinulyapan ang reaksyon ni Warren. Sinong kapatid? Si Mitch. Di ba magpinsan sila ni Allen? Hindi yata napansin ng kasama naming lalaki yung sinabi ni Andy. Ha? Hindi sagot ko kay Warren dahil mukhang may balak magsalita tong isa. Di pa rin ito bumalik sa maayos na pagkakaupo at nananatiling gumagalaw ang mga mata na gusto nang magsabi ng sekreto. Okay. Ba't natahimik kayo? Naninibago yata ito sa pinaggagawa ng katabi niya na nasa sakin pa rin tumitingin. Pinaglakihan na ako ng mata pero patuloy pa rin akong umiling sa balak niyang gawin. Ilang sandali pa'y inayos ni Andy ang pagkakaupo nito.
Kinabahan ako sa maaari nitong gawin, di ko pa naman mapipigilan ang bunganga niya sa mga gantong sitwasyon. Si Renz yung tinutukoy ko, pagkasabi niya noon ay napasandal ako sa pagkakaupo. Ayoko nang marinig yung susunod na isasagot ni Warren dahil tiyak na hindi ko ito magugustuhan. Tayo na lang daw yung papasok, nasa park lang sila, tumango lang si Warren sa sinabi ni Andy. Mula nung nalaman niyang hindi lang pala basta kasama sa trabaho yung parents namin ni Renz ay natahimik na lang ito. Hindi na muling nagsalita hanggang sa nagpatuloy kami sa biyahe. Maging si Andy rin na nasa harap ay natahimik basta-basta. Sa dami ba naman ng lugar na pwedeng masabihan ng sekreto ay sa kotse pa? Malayo pa ba? Rinig kong wika ni Andy. Hindi ko na rin magawang tingnan si Warren dahil nailang ako. Antay lang mukhang nagtampo nga, hindi ko na rin nagustuhan ang hangin dito sa loob, parang gusto ko nang magpahinto sa daan at umuwi mag-isa. Warren, parang gusto kong mabilisin ang oras dahil paminsan-minsan lang nangyayari ang ganito. Yes, Erin. Tila normal na sagot nito sa akin. Pero makikita mong hindi na ito gaya kanina na sobrang daldal. Sorry di ko sinabi sa'yo, napaayos tuloy ako ng pagkakaupo na parang estudyanteng kaharap ang guro sa guidance office. Ang alin? Tungkol kay Renz? Okay lang yun no, masyadong personal yung mga ganong bagay. Dapat pang close friends lang, kaya okay lang sa'kin. Di rin naman tayo masyadong kilala. Nasapo ko yung noo dahil lumabas yung inis na boses ni Warren, kahit pinipigilan niyang patahanin ang pagkasabi nito, may laman pa rin sa huli. Hindi pa kasi ako sanay na sabihin yun, di ko mapipigilan yung masasabi ng ilan, lalo na sa parents namin, ulit kong paliwanag, pero hindi na ito sumagot at mas pinagtuunan ng pansin ang daan. Di ko rin naman siya masisisi dahil parang lumabas na hindi ko siya pinagkatiwalaan. Huwag mo nang isipin yun, Erin. Ang importante mahanap natin yung kapatid mo, tumango lang ako, dahil wala na akong masabi pa kay Warren. Si Drake, tumatawag, hindi na ako umimik habang nakasandal patagilid. Mas tumagal ang biyahe ay humina na rin yung sinag ng araw sa labas. Hiandik nagtaka ako sa boses babaeng narinig. Kung kanina ay hindi ko ito pinansin pero ngayon nakuha nito ang atensyon ko. Nakakapanibagong narinig ko ang boses sa kabilang linya. Drake. Kailan ka pa naging babae? Si Jessie to no, andito siya, ayaw lang magpakita sa kamera. Sabihan mo di na kailangan, ako lang makikita niya dito, patuloy na pag-uusap ng dalawa sa telepono. Magkasama yata si Jessie at Drake pero di ko nga lang alam kung saan. Andito na tayo, wika ni Warren. Napaupo ako ng maayos nung pumagilid ang kotse. Agad kong nilibot ng tingin ang pamilyar na kabuuan sa labas, wala pa ring nagbago sa Casa Victorina. Hulaan mo kung saan kami? Paano ko hulaan, mukha mo nakikita ko? Ipinwesto muna ang kotse sa gilid saka kami huminto. Mukhang di na namin kailangang ipasok ito sa loob dahil hindi naman kami magtatagal. Saan ba yan? Sandali, patuloy na wika ni Andy dahilan para mapatingin kaming dalawa ni Warren dito. Hawak-hawak ni Jessie ang kamera. Wala namang pinagbago sa hitsura niya habang si Drake ay tanging braso lang ang ipinapakita kahit anong pilit ng katabi. O nagtanong na, wag mong hawakan yung phone, may ipapakita ako, wika ni Jessie sa kasama habang tumayo ito mula sa pagkakaupo. Para tuloy may mangyayaring video tour sa oras na to. Nanliit yung mata ko matapos makita yung background sa likod. Anong ginagawa niyo dyan? Umupo ka nga, nakakahilo ha, suway ni Andy dito na agad ring sumunod. Akin na nga yan, may kumuha ng phone na agad kong ikinagulat nung tumambad ang hitsura nito. Umiwas ako kahit di naman ako kita sa kamera. Diretso na kayo dito, andito siya. Hindi na namin natuloy ang planong pumasok sa Casa Victorina matapos ang video call ni na Drake at Jessie. Saang banda ba sila? Tanong ni Warren sa harap habang ako nagpalinga-linga rin dito sa likod. Andyan na, wag kang ang praning, alas 3 pa naman aabot tayo dun. Kasalukuyan kaming naghihintay kina Mitch at Allen, hindi na kami pumasok sa mismong park dahil matatagalan pa kami. Tama nga yung hinala ko kung saang park ito, pareho sa pinuntahan namin ni Renz nung nakaraang linggo. Pumagilid ako ng upo nung binuksan na nito ang pinto sa kabila. Nagsibati kaming 5 nung magkarinigan na rin sa personal. Matagal-tagal na rin yung 1 buwan nung huli kaming nagkita. Unang pumasok si Mitch at tumabi sa akin saka sinundan ni Allen bago sinara ang pinto. Ilang sandali pa nagpatuloy kami sa biyahe.
Yung tanging hindi napagod kakakwento sa aming lima ay sina Andy at Mitch habang kaming tatlo naman ay nakikinig lang sa pinag-usapan nila. Nung tumahimik ang dalawa ay doon ko lang napansin ang ilangan sa amin ni Mitch. Hindi ko alam kung bakit pero simula nung tinanong niya ako kung gusto ko ba si Renz ay hindi na ako mapalagay sa tuwing magkausap kami, lalo na ngayon nakatabi ko na siya. Napagod rin yata yung dalawang maingay sa harap kaya sobrang dali lang ng biyahe kahit halos umabot kami ng 1 oras. Nakasandal ako sa gilid nung agad huminto ang kotse. Saan na tayo? Tanong ng babae na katabi ko. Dahil na rin sa kuryosidad ay napaupo ako ng maayos at binigyang pansin ang paligid sa labas. Wala nang sinag ng araw, mas nangingibaw na rin yung ingay ng mga sasakyan sa daan. Saang palengke ba to? Di kaya malapit na kami? Mas mabagal na rin yung kotse na sinasakyan namin, wala akong masyadong ideya sa lugar dahil hindi ko ito napansin nung nakaraan. Waah ang sarap nung manggao, masayang wika ni Andy sa harap. Nagmamadali tayo, sinabi ko lang naman depensa ng babae sa lalaking nagmamaneho. Sa susunod na para tuloy mag-ama na hindi pinagbigyan ang gusto ng anak sa pinabili nito. Natahimik rin si Andy at hindi na muling nagsalita pa. Nakatingin lang ako sa labas habang unti-unti nang bumalik sa dati ang takbo ng kotse. Makikita mong napalibutan ng matatangkad na puno ang lugar, napansin ko ang agad na pag-iba ng direksyon ng sasakyan pakaliwa. Ayun, malapit na tayo, masayang sabi ni Andy, nakikita ko, sige, pikit ka na lang para di mo makita, sige, labas ka na, magbiyahe ka mag-isa, hanggang dito ba naman hindi talaga maiwasan ang gantong pag-uusap ng dalawang kasama sa harap. Napansin ko ang hindi mapakaling kamay ni Mitch, magkadikit ang mga ito na tila kanina pa nagdadasal habang naghihintay ng resulta sa board exam nung huminto ang kotse ay nag-iba ang templa ng hangin sa loob. Wala ni isang umimik sa amin, maging ako rin ay kinakabahan sa posibleng matunghayan pagpapasok sa bahay ni na Manong Andres. Ayan na sila, krinig naming boses ng babae mula sa loob ng bahay. Palapit ito ng palapit bago lumabas ng gate. Si Jessie, isambit ni Allen, siya lang yung natatanging nagsalita sa loob ng kotse. Hindi ko mapigilang tingnan si Jessie pero tila may hinihintay itong sumunod sa kanya. Pasok na tayo? Tanong ni Mitch sa amin. Bumalik si Jessie sa loob at nung lumabas ulit ay may kasama na itong lalaki. Napalunok ako at agad nahiya nung makita si Drake sa pangalawang pagkakataon. Maraming nagbago sa kanya. Halos hindi ako mapakali habang katabi sina Andy at Warren sa sofa. Nasa magkabila ang coaches naman sina Jessie at Mitch. Hindi ko magawang lumingon sa gawin ni Jessie, kung saan nakatayo sa gilid ang dalawang lalaki. Wala pa ring pagbabago kay Allen dahil nakapwesto na naman ito sa gilid ng pintuan katabi si Drake. Ba't niya naisipang dumiretso dito? Tanong ni Mitch sa karahap na si Jessie. Tanungin mo si Drake, sumama lang ako dyan, pakiramdam ko nag-iba ng kaunti yung pakikitungo nitong lalaki sa akin. Pero hinayaan ko na lamang yun dahil hindi na rin kami masyadong nagkakwentuhan. Wala kaming maisip na puntahan, boses iyon ni Drake na walang halong pagbibiro, hindi gaya nung dati na palaging kasundo si Warren. Saka dito lang naman namin nakasama si Renz, hindi gaya niyo na marami-rami na ring napuntahan, kasama siya, medyo napaayos kami ng upo at agad nagkatinginan ng mga katabi nung marinig yung sinabi ni Jessie. Kami pa minsan-minsan lang din, nung graduation yung huli kong kita sa kanya, paliwanag ng babae sa tabi ko. Pilit kong nilibot yung mata sa mga kasama pero tila may kanya-kanya itong iniisip. Nagkataon lang din na nagkita kami sa resort nung nakaraang linggo, magkatapos nun wala na, mukha yatang iniisa-isa ng mga ito yung ugnayan namin sa lalaking hinahanap. Lalo na sa gawin namin ni Andy at Warren. Walang ibang sumunod na nagsalita, kaya inunahan ko agad ang pagsagot. Kilala ko yung pamilya niya, matapos nun di na siya nagpakita, sunod kong wika. Wala akong choice kundi magtago ng ilang detalye, kahit alam ko naman na hindi maganda ang kahahantungan nito. Hindi ko alam, talagang hindi na ako nadala sa nagawa kong paglihim kay Warren. Napasulyap ako sa dalawang lalaki na nakatayo malapit sa pinto. Nagtama yung tingin namin ni Drake pero umiwas rin ito at piniling kumalma na tila hindi ko siya nakita. Basta ako pinasama lang ni Mitch papunta ng park, yan din ang di ko maintindihan kanina pa, anong meron dun sa park Mitch? Sabay napunta ang lahat ng tinginan sa gawin ng babaeng tinatanong ni Andy. Nakaramdam ito ng pagkailang kaya napaayos sa pagkakaupo. Nga, saka kaming dalawa lang naman ni Erin ang kasama ni Renz nung pumunta sa park.
Kita ko kung paano napabuntong hininga si Mitch, naiipit sa mga tanungan lalo na nung nagsalita si Warren. Andito si Ginang, tiwika ni Allen na nasa labas yung tingin. Hinintay naming may pumasok sa pinto at napaayos sa pagkakaupo. Medyo nagulat pa ito nung makitang marami kaming nandito. Hello po, hindi pa ito nagsalita, hindi yata inasahan na babalik kaming lahat. Halos kumpleto na maliban na lamang kay Renz. Andito na pala kayong lahat, nako sandali kulang tong dala ko, dali-dali siyang pumunta ng kusina habang may dalang tray na laman ng ilang bibingka. Hindi ko alam pero hindi yata inasahan ni Ginang ang pagpunta namin dito. Tila meron itong iniiwasan sa amin pero pinabayaan na lamang. Antay lang kayo dito ha. Sige po, lumabas ulit ito ng bahay kaya agad kaming nagkatinginan ng mga kasama. Drake, di niyo ba sinabi ni Jessie na pupunta kami? Tanong ni Mitch na mukhang may napapansin rin. Dahan-dahan kong ginalaw ang gawin ni Drake na seryoso lang na tumingin kay Mitch. Agad siyang umalis kanina, mukhang nakonsensya rin sa mga plano ni Renz. Di maiwasang kumunot yung noo ko matapos marinig ang sinabi ni Drake. Anong plano? Gusto kong tanungin ang dalawa sa mga naging usapan nila Ginang kanina pero pinipigilan kong magsalita. Nagtitimpi lamang ako sa pwesto habang patuloy na tinatanong ng mga kasama ang dalawang nauna. Ayaw kasing ipaalam ni Renz na dito siya namamalagi, parang napilitan nga si Ginang na magsabi sa amin kanina kung di lang kami nagkwento ng kung ano, paliwanag ni Jessie sa amin. Ano ba kasing problema ni Renz? Hindi ko talaga maintindihan. Wala akong makitang rason para iwasan niya kaming lahat. Ilang sandali pa nagtaka ako kung bakit nag-uunahang lumapit sa gawin namin ang dalawang lalaking nakaabang malapit sa pinto. Napaupo ang dalawa na tila may tinataguan. Binigyan nila kami ng senyales na dumating na yung taong hinihintay namin. Natahimik rin agad nung nakuha ang gustong sabihin nito. Kinakabahan ako sa maaring matunghayan. Kung anong magiging reaksyon ni Renz pag nakita kami. Magagalit ba siya? Iiwas? Masisiyahan? Narinig namin ang iilang ingay ng hakbang matapos nakadaan sa gate. Pasimple kong nilingon ang kamay ni Andy na mahigpit na nakahawak sa akin. Maging ang katabi nitong lalaki sa kabila ay nagtaka rin sa ginawa niya dahil dinamay pa ito. Para tuloy ina na kinakabahan sa laban ng anak na sumali ng beauty pageant. Sinamaan ko ng tingin si Warren dahil pinagdikit ang parehong mga kamay nito hanggang sa nagkabuhol na ng tuluyan. Di nahiya. Nahampas siya ng mahina ni Andy kaya binawi na lang yung kapwa kamay sa amin. Napailing na lang ako sa kapilyuhan ng kasamang lalaki. Drake, sabay na nagsalita si Mitch at ng babaeng katabi ko, kaya napatayo kaming lahat nung makita rin sa wakas ang lalaki na nakatayo na sa may pinto. Gulat na gulat sa mga bisitang natunghayan. Maging ako rin ay nagulat sa hitsura niya ngayon. May bitbit pa itong hinog na saging sa kaliwa at plastik na supot sa kanan lulan ang dalawang maliit na lagayan ng tubig. Bihis pambahay ang suot niya ngayon na minsan ko lang nakita sa kanya. Hindi ko masyadong napansin ang bag sa likod nito dahil natabunan ng makisig niyang pagtayo. Why are you here? Diretso lang yung lakad nito na dumaan sa gawin naman pumunta ng kusina. Tila dismayado sa mga bisita. Unang sumunod si Allen na dali-daling nakatayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Renz, marami nang naghahanap sayo, maging kami rin ay napasunod sa kusina nung nagsilapitan na ang mga kaibigan. Naabutan kong ibinaba nito ang kulay itim na bag at nilagay ang saging sa gitna ng hapag. I'm alive bro, no need to worry about me. Nagsupuan kami sa dining area habang pinagmasdan ang mga kilos ni Renz na hindi pa rin lumilingon sa amin. Hindi pa rin nakontento dahil kumuha na naman ito ng malamig na tubig at uminom patalikod. Agad na gumalaw yung mga mata ng mga kasama dahil naguguluhan sa pinaggagawa ng kaibigan. Maging ako rin ay hindi maintindihan dahil malinaw naman na iniiwasan nito ang presensya namin. Renz, may problema ka ba sa amin? Humarap ka nga dito, hindi ko inasahan ang seryosong boses ni Andy kaya napalingon kaming lahat sa kanya. Ilang segundo mula noon ay hindi pa rin humaharap si Renz. Ano ba kasing problema nito? Renz, nag-alala na yung mommy mo, kita ko kung paano dahan-dahan gumalaw yung leg niya. Hanggang sa nakaharap na ng tuluyan. You too, why are you here? Wala akong boses na mailabas nung marinig ang sinabi ng lalaki. Pakiramdam ko may nagawa akong mali sa kanya pero nilihim niya lang sa akin. Iniwas ko na lang yung tingin sa iba at di akalaing magtama yung tingin namin ni Drake.
Akala ko mauna itong iiwas pero dumaan ang ilang segundo ay nakatingin pa rin sa akin. Yung tingin na pakiramdam mong pilit niyang alamin yung laman ng kaluluwa ko ngayon. Ibinaling ko na lang yung tingin sa kawalan at nakinig sa patuloy na tanungan ng mga kasama. Kumalma na rin si Renz at umupo na sa gawin namin. You don't have to worry about me, just want to stay here for weeks, wika nito sa amin. Hindi ko alam pero iniwasan kong magtagpo yung tinginan namin. Kung gusto mo, hahayaan ka na lang namin dito pero ipaalam mo naman sana sa parents mo. Hindi madali yung ganito Renz, tumatango yung ilan sa mga kasama nung magsalita si Jessie. Natahimik ang lahat kaya napilitan akong tumingin sa kanila. Hinanap ka namin kung saan-saan, pati sa park dumaan kami iboses iyon ni Mitch na ikinalingon ko. Tumingin lang ng diresto si Renz sa babaeng nagsalita. Mukhang magkaugnay ang tinginan nito pero hindi pinapahalata. Nga bro, dumaan kami sa park kanina, dagdag ni Allen na katabi ko lamang. Napayuko na lang ako dahil ayokong dumaan yung mata nito sa akin. It's fine, forget that place, naninibago ako sa lalaking binisita namin ngayon. Halos magkaparehas yung pakikitungo nito nung panahong hindi ko siya kilala, nung panahong akala ko hindi kami magkaugnay. Halos pasado na ito kung sakaling may balak pumasok sa showbiz, dahil kaya niyang baguhin ang ugali dala ng pag-arte. Iho, nakuha ni Ginang ang atensyon naming lahat habang may dala na naman itong tray ng bibingka. Inilapag niya lang ang dalang pagkain sa mesa katabi nung 4 na bibingka kanina. Pasensya ka na, hindi ko rin inasahan ang pagbisita nila ngayon. Baka oras na rin para magpakita ka sa mga magulang mo anak, nakatayong tumabi si Ginang sa gawin ni Renz, nakikinig lang kami sa pinag-usapan nito. Kumain na kayo dito, ayan niya sa amin. Salamat po, nagsigalawan ang kamay ng mga kasama at kanya-kanyang kumuha ng pagkain. Hindi na tinag si Renz na mukhang seryoso sa iniisip. Kayo po, nako, hindi na nakatayo lamang ito sa tabi ni Renz habang nanood sa kanya-kanya naming mga kilos. Ilang sandali pa'y tumayo ang lalaki at binuksan yung isang dilata ng condensed milk saka nilagay sa harap namin. Sandali nakalimutan kong mag-init ng tubig will help you po. Nung makaalis na sa kusina sina Ginang at Renz ay agad nag-ingay yung mga kasama. Uwi ba yun? Di ko alam, mukhang next week pa yata, so paano tayo? Uwi na. Aba malay ko sayo, basta uwi ako maya-maya, yung natatanging nag-ingay lang ay sina Andy, Warren at Jessie. Nagpatuloy lang ako sa paglamon habang nakapwesto sa gitna ni na Allen at Andy. So anong ang meron dun sa park, Mitch? Kanina ko pa tinatanong yan, seryosong tanong ni Warren. Naninibago rin ako sa lalaking to dahil hindi pa rin natapos kakatanong. Nagkunwari akong hindi interesado sa pag-uusapan nila. Niyaya niya ako sa Casa Victorina pero di ako pumayag, sabi niya kahit saglit lang sa park. Hindi ko naman alam na seryoso siyang pupunta dun kasama kayo, and until now you really thought it was joking di. Sunod-sunod na naglabasan yung iilang sekreto, habang ako walang kaalam-alam, pagkarinig ko noon kay Jessie ay napalunok ako tila nabagabag at nakonsensya sa mga nililihim. Naiwan sa dining area sina Warren, Andy, Mitch at Renz habang nasa labas naman nag-usap yung dalawa pang lalaki. Hindi ako nakasagot sa mga malalim na sinabi ni Jessie. Parang nawalan ako ng ganang gumalaw sa sofa at nakatitig lang ng diretso sa kawalan. Kayo ni Dreke, baka meron din kayong tinatago Kusang kumilos yung lieg mula sa pagkakasandal at agad tiningnan ang natatanging katabi. Rinig ko mula rito ang ingay ng 4 sa kusina pero hindi ko ito pinansin. Ano namang itatago namin ni Dreke? Di na kami nag-uusap no, walang gana kong sagot at ibinalik ang tingin sa harap. Bakit? Share naman dyan kung may susunod din sa version ng kakulitan ni na Warren, Drake at Andy panigurado tong si Jessie na. Kita ko sa gilid ang papasok na imahe ni Drake mula sa labas. Gumagabi na, sasabay ka ba? Alam kong hindi ako ang kinakausap nito pero nakakainis makitang umiiwas ito sa akin. Siyempre, isa lang naman yung daanan natin. Paano si Warren? Pinagmasdan ko lamang ang kilos ng lalaki na hindi kailanman tumingin sa akin. Dumiretso ito sa gawing kusina, rinig na rinig ang ingay ng mga usapan ng 4. Anong nangyari doon? Kanina pa mainit yung ulo, napasunod si Allen sa kaibigang lalaki na ngayon ay nakaupo na sa couch malapit sa bintana. Okay naman si Drake kanina, nag-away ba kayo Erin? Nanliit yung mata ko na humarap kay Allen, pinagsasabi nito. Hindi no, kanina pa kayo nitong si Jessie, di na nga kami nag-uusap so may darig na.
Tila nawalan ako ng ganang sumagot sa kasamang babae dahil paulit-ulit nitong sinasabi na may tampuhan kami ni Drake. Ganon ba talaga kami kahalata? Uwi na yata, wika ni Jessie. Napaupo ako ng maayos nung tumambad si Ren sa sala, kasunod ng tatlong kausap nito na mukhang maisadya sa amin, sadya sa akin. Liningon ko si Warren at Andy na may pinapahiwatig sa akin, pawang naghihintay lang. Mauna na ako sa labas, sulpot ni Drake sa gitna ng mga kaibigan at umalis ng pinto. Ganon ba talaga siya kaatat umuwi ng bahay nila? Wala ni isang tumabi sa amin na umupo, parang minamadali rin ang sasabihin. Tiningnan ko si Mitch na nasa gitna nina Andy at Warren. Mula nung inamin ni Renz na may namamagitan sa kanilang dalawa ni Mitch ay dumistansya muna ako, buti na nga lang sumama tong si Jessie sa pag-iwas ko. Hindi ko masyadong napansin na mula nung nakauwi kami sa kanya naming bahay ay nagtuloy-tuloy na ang ugnayan nung dalawa. Sa bagay, kung sina Warren at Andy nga ay nagawa pang magdate, paano pa kaya yung iba? Before you leave guys, I have a confession to make, di pa rin talaga nagbabago tong lalaking to, Ingalls pa rin ang Ingalls. Ano yun Renz? Nanililigawan mo si Mitch? Kita ko kung paano nag-iba yung reaksyon ng mga kaibigang nasa harap. Pinipigilan rin ni Mitch ang pagbago ng kulay sa mga pisngi nito, pero sadyang hindi marunong magsinungaling ang mga mata. Nope, something about me and Erin.